Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang nakita ko yan ay parang pag-shift dun sa communications plan na gusto na nilang mapaaga rather yung election season. Kasi alam nila na maraming parating na mga issue sa kanila, mga kaso. Kaya pagka sinimulan na nila kaagad yung election season, sasabihin nila kaya nangyayari yan dahil ito ay tungkol sa naralapit na eleksyon. So yun yung una kong instinct dyan. But ang gagawin maganda rito nung mga Marcos administration at iba pang mga political groups ay i-assume na totoo ito, no? I-assume na totoo ito kasi kung hindi naman ito mangyari, edi ano yan, favorable yon, no? Sa ating bansa. Pero pag inassume mo ito as the worst case scenario, kailangan ano ito, maalarma tayo dito. Maalarma yung different political colors, ano? Nang sa ganon, maiwasan na mangyari na manalo itong mga Duterte, no, sa darating na halalan. Kasi yun yung worst case scenario. And ako, I will go so far as to propose na itong senaryo na ito, natatakbo yung tatlong Duterte, ay pwedeng gawing reason para magsama-sama na ang iba't ibang grupo at nang sa ganon ay para tuluyang ma-reject ng sambayan ng Pilipino itong pamilya Duterte. At I think it's a golden opportunity na gamitin itong parang reason or cause for unity, no? Yung genuine unity. Kaya for example, pwedeng masimulan na itong administration slate pwedeng samahan ng mga dating elemento na na previous opposition na ito talaga yung part ng unity ticket. Pero pwede naman kasing gawing ang basis ng unity ay yung polisiya sa West Philippine Sea, for example, yung guarantee na hindi na babaguhin yung konstitusyon at yung mga economic policies na magtutuloy tutulong sa pag-recover ng ating ekonomiya, yung mga ganon. Pwede naman yun ang magiging basis ng unity. Okay. Linawin ko lang po na yung pinapropose ng parang unity, unified ticket. So you're saying, do you mean na kunwari dating opposition, yung mga dating Dilawan, Tinklawan can also run with the administration slate? Well, wala sa kanila yan. Kailangan po ang mag-i-initiate nito yung administrasyon. They can invite candidates like Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, and even Attorney Chel Jokno na maisama dun sa administration ticket na sa ganon magsama-sama yung puwersa para siguraduhin ni isang Duterte walang manalo sa darating na eleksyon. Kasi ano ba dito yung national interest? Nasa interest ba ng ating bayan na makabalik sa pwesto kahit senador ang mga Duterte? Imagine niyo kung anong damage ang gagawin niyan sa Senado. Nakita niyo naman yung isang pro-Duterte senator, no? Gaya ni Bato de la Rosa. Nakita niyo kung mag-conduct ng hearing na wala talagang basis at all, no? Imagine niyo kung may mga Duterte diyan. At they can even wrest control of the Senate leadership. Kasi kung tatlo sila, ilan na lang yung kakailanganin nila at marami dyan sa mga incumbents ngayon. While kaibigan din nila yung Marcos administration, malalim din pinagsamahan with the Dutertes. So, ano yan? It's detrimental to the interest of the country.
Sa bagay na parang kung sakali lang manalo yung tatlong Duterte, tapos yung kanilang mga kaalyado ay manatili sa Senado, so basically they could end up seizing control of the upper chamber and also paralyze the administration from that end. Tama ba? Ganun po mismo. They can hold the administration hostage through investigations, yung budget hearings, commission on appointments. Kumbaga, talagang gagamitin nila yan. Plus, ito na ngayon, pagka isang political crisis lang, pwede nilang gawing pretext for initiating an impeachment proceeding. By then, they would easily have the numbers kung makuha nila yung liderato ng Senado. And ano yan, kailangan ganun po ang pag scenario building. Doon tayo sa worst case scenario para alam natin yung iiwasan natin. Okay. Pero in terms of the possibility of winning, sa tingin nyo ba, di ba, pinaliwanag nyo naman yung worst case scenario, pero sa, di ba nagpapasurvey din naman kayo, no? Ano ba yung likelihood na tatlong Duterte yung manalo? Alam natin maraming magkakapamilya ngayon sa Senado na medyo garapal na honestly, pero hindi ba sobrang garapal na kung tatlong magkakamag-anak sabay-sabay mapupunta at tatakbo sa isang eleksyon? Alam niyo po, having seen the past few elections, hindi natin pwedeng ma-underestimate, no, ang capacity nitong mga to na manloko at mambudol ng mga kababayan natin. Hindi naman fault nung mga botante per se, pero pagka ikaw ay niloko, ano yan karamihan na nadadala. Nakita nyo, di ba, yung halos maiyak-iyak si Duterte na humahalik sa bandila, sabihin in 3 to 6 months, tanggalin ko yung crime, corruption, and illegal drugs, ganun, etc. Maraming nadala po nun. Kaya ayokong i-underestimate yung capacity nila na manloko ng kababayan natin. So we will have to assume the worst, no? Sa ngayon kasi, to be honest, si Duterte ay nasa loob pa rin ng top 12, no? Bumababa siya pero nasa loob pa rin ng top 12 based on our May survey ng aming grupo. So, kailangan natin mahirap magkumpiyansa kasi maraming pera ito. Maraming nanakaw po itong mga taong ito, kaya kailangan nating siguraduhin. Okay. Yung issue po ng ng pagiging realistic nitong scenario na ito, kasi kung tumakbo sabay-sabay yung tatlong Duterte, ano mangyayari sa Davao City? Hindi ba mawawala sa kanila yung political bailiwick nila? Di ba alam natin yung kasabihan, all politics is local, and napaka-importante na yung kaharian nila dyan, na binuo nila for more than 2 decades, manatili sa kanila. I agree, Christian, dun sa gusto mong i-point out na most likely hindi realistic, no? It's possible but not probable, no? Or very low ang probability. But sabi ko nga, sa scenario building, you will have to assume the worst. Kasi kung hindi man mangyari yan, kunyari isa lang ang pinatakbo, edi pabor yun, mas manageable yung risk na yon. But ito flinote na ni Sara di ba? We cannot assume na hindi totoo ito. We will have to assume na totoo yan. And we need to prepare for that. Tapos sinabi ko nga kanina, in all likelihood, baka talagang ang gusto niyang mangyari dito is gusto niyang mapaaga yung election season. Tapos para kahit na anong ibato sa kanila na issue na negatibo, sasabihin nila, hindi kasi yan, connected dyan sa eleksyon o parang pinupolitika lang sila. Ganon. Yun po yung mga tinitingnan natin. Dito po sa sinasabi niyong palutang, how much of this you think is more about political self-preservation? Kasi alam natin biyak na yung unity team at nag-resign na nga yung vice president's official family. I think it's all of it. Siguro 100% na yan political survival. Alam nila na may mga kasong parating, no? In fact, as early as next week magpa-file po ako ng plunder case sa kanila. Kaya alam nila ito, no? Tapos mayroon pang ICC na parating, among others. They need some
form of leverage, some form of protection, at ito yung nakikita nila na parang last resort, no? You mentioned na mag-file kayo ng plunder case next week. Can you give us more details of that? Ano yung basihan at kanino po specifically ifa-file yung kaso? Opo, ito po yung connected dun sa pag-award ng more than 6 billion pesos ng infrastructure projects. Iba-ibang infrastructure projects po ito, pero ang nananalo perme ay yung construction firm ng tatay at kapatid ni Bongo, no? Yan po, nilabas ko na yan nung panahon ni Duterte, kaso talagang kontrolado nila yung mga communication channels, kaya hindi po ito lumabas gaano. Pero ngayon, nakita natin na the time is ripe para i-file na ito. So yun po ang i-file natin. Kay ano po ito? Kay Duterte tsaka kay Bongo. Okay, next week po, ano? How solid is your evidence naman? Yan ang normal na tanong po dyan eh. Very solid po ito kasi galing sa COA po itong mga dokumento na nakuha namin. Kasi maliwanag ho eh. Mayor si Duterte, special assistant niya si Bongo, inaward nila yung project dun sa kumpanya nung tatay at kapatid ni Bongo. Ganun po yan. Yung very definition ng plunder, pag nag-benefit kayo ng more than a certain number, whether 25 million or 50 million, I think, yung na threshold, it constitutes plunder. Itong anunsyo ni Sara Duterte na 3 Duterte yung tatakbo sa 2025 senatorial election, how would this affect, let's say, yung scenario na, di ba, napapag-usapan rin po natin ito before, very crucial yung period between now and the filing of the certificates of candidacy for the administration to hold the previous administration accountable. Kasama na rin po niya yung binabanggit yung ICC. Kasi dun nga sa worst case scenario, kung manalo yung 3, di mas magkakaroon sila ng protection, di ba? Mas mahihirapang papanagutin sila. Yun nga po, ang kumbaga game changer yan. Kung tutuhanin nila yan, game changer po yan na it may affect yung previous scenarios na nakikita ng administrasyon at ibang mga political groups. At ang tingnan po natin dito yung intention. Ito bang mga Duterte tatakbo to ng senador para makapagpasa ng meaningful pieces of legislation? I don't think so. Ginagamit nila ito, gagawin nila yan for their protection, para gagawin nilang leverage yan, para makuha nila yung gusto nilang gawin at yun po, no? At kung magkaroon ng opportunity na mapatalsik po si President Marcos, gagamitin po nila yung pwesto na yan. Yun lang po yan. Huwag na nating palalimin pa, no? Kasi kahit programa hindi na magsasabi yan kung anong plano nilang gagawin kasi wala naman po, nag-congressman na itong isa, nag-presidente itong isa, mayor isa, wala naman pong mga malalim na mga programang inilabas at ginawa. So hindi na natin, tatanong ko nga sana kanina kahit pa paano magtatanong sana ako sa competence ng 3 ito So hindi na natin dapat pag-usapan yan, ganun po ba? Ang isa lang naman po ang bit-bit nila yung Sangano politics, yung politics of bullying, paniniga, yung godfather o mafia politics, kung ano man ang termino dyan. Yun lang naman, yun yung kanilang trademark, manakot, pumatay, manindak, magnakaw. Wala na po tayong paghuhugutan na success story or any successful program emanating from them. Yung binabanggit nyo dati, Senator, na game changer, yung pagpapalabas ng ICC ng arrest warrant dito kay Duterte. Meron po ba kayong update dyan? Kasi yan yung una yung binabanggit na game changer. Sa ngayon po kasi, it's a waiting game.
hindi na natin kontrolado yan. Mag-aantay tayo. Depende kung gaano katagal yung deliberation ng pre-trial chamber, kung kailan sila maglalabas ng arrest warrant. So, yung mga nasabi natin, ito mga estimates, but we'll see kung mamimit yon, kung hindi, di ba? So yun, pagka lumabas yun eventually, ano talaga, mahirapan. At the very least, si Digong hindi na makakapag-file yan. No? Kasi pag pumunta siya ng Maynila, ano siya, talagang ma-aresto siya. Pero yung ano sir, ito nga, yung sa ICC scenario, di ba ngayon biyak na naman yung unit team? Pwede naman, is there anything that's stopping the administration from holding Duterte accountable for the killings under his watch? Di ba pwedeng kumilos ang DOJ on its own against Duterte and his henchmen? Pwede po yan, no? Pwedeng scenario yan. Baka as we speak, ginagawa na yan, no? Kasi baka merong hindi mahagip dun sa ICC case, no? Baka merong mga kaalyado sila na hindi madadamay dun sa ICC case. Dito, masasama sila. Ngayon po may ongoing na investigation yung House Committee on Human Rights doon sa mga alleged human rights violations in the conduct of Duterte's drug war. Ang balita kanina, di ba? So, iimbitahan na nila si dating Pangulong Duterte at Senator Bato sa pagdinig. I don't know whether that would actually compel them to attend, no? Pero kayo ba, do you see that as a serious effort, itong investigasyon na ginagawa o inquiry na ginagawa ng Kamara? I think so. Kasi alam nyo, kahit papaano naririnig yung boses ng mga biktima, no? At kahit papaano naki-question yung mga police officers na may-mention at may mga dokumento silang mga nakukuha. Kumbaga malaking departure na to from the Duterte time na talagang nobody would dare na mag-investigate. Pag ikaw nag-investigate, ano ka na? Public enemy number 1 ka na. So it's either isa-shut down nila o whitewash nila yung investigation. So ngayon, kahit papaano, merong venue yung mga witnesses, yung mga pamilya ng biktima sa pag-i-air ng kanilang mga istorya. Going back dun sa sudden announcement ni VP Sara Duterte na tatakbo yung 3 Duterte sa pagkasenador. So far, ito kasi napapansin ko parang they're driving the narrative. So parang sila yung nagpo-push ng discussion, di ba? In the meantime, parang napupunta sa defensive lahat. Yung ibang forces, di ba? Yung si Marcos, tsaka yung legit opposition. Ang tanong ko po, kumusta ba yung legit opposition, especially in the context of people claiming na si Sara Duterte na raw yung leader ng opposition? Ang sa akin kasi rito, yung labels, hindi pinagdidebatihan yan. Yung legitimate opposition, ito yung opposition na magpo-provide ng checks and balances dito sa ating gobyerno. At yan ay kinakatawan ni Senator Risa Hontiveros. Kumbaga, yan na yan, sementado na yan. Doon naman sa de facto opposition, yung sinasabi mo nga na kontrarya. At the end of the day, mas malakas yung boses nila kasi mas marami sila, mas mataas yung posisyon ni Sara Duterte. Kaya sila talaga magte-take advantage niyan. Whether legitimate or not yung kanilang ilalabas na issue, ganun pa rin ang coverage ng ating media o social media na sila magpo-point out ng mga kakulangan ni President Marcos. Ngayon ang magkakaiba dito yung agenda. Yung agenda ng legitimate opposition is paano maproteksyonan yung maapektuhan ng mga polisiya na yon, na ma-point out yung mga anomalya doon sa mga polisiya na yon, at paano yung maproteksyonan yung minority, yung national interest. So yun. Pero ito kasi, yung kanila, ang agenda nila isa lang, makabalik sa pwesto.
Gagamitin nila whether it's a legitimate issue or not. Gagamitin nila yan, sasakyan nila yan, pang-agitate nila yan sa mga sundalo, police, at sa taong bayan. No? And let me point this out. Yung, kung maalala ninyo, yung MUP pension reform, di ba? So it's a legitimate issue. At talagang legitimate concern yon kasi biruin mo, mababawasan yung sweldo ng mga sundalo at pulis. Sinakyan yan yung kampo nila Duterte para sa distab, para sa auster. Di ba? Pero dun sa mga legitimate opposition, tayo, pinoint out natin na hindi pwedeng matuluyan kasi it's unfair dun sa mga sundalo at pulis na active na nung pumasok sila sa serbisyo, ganun na yung rules, yung kalakaran, tapos bigla silang sila yung maapektuhan. Hindi ano yon. Tapos yung grumblings may be taken advantage of by the some political interest groups. So nangyari, o di nag-react sila dahil pinoint out ng legitimate opposition, nag-react yung administration at binago yon, naging responsive. So yun ang mga sinasabi kong legitimate issues na pwedeng sakyan ng pseudo-opposition groups like the one the one being claimed by Sara Duterte and her allies. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.